Thank you, Lord. We honor you, Lord. We glorify you. We magnify you. We worship you, Lord God, in the beauty of your majesty. Salamat, O Diyos, sa oportunidad na kami sumamba ng malaya sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa iyong pangako na kung may 2 o 3 magkatipon, sa iyong pangalan kayo'y naroon sa kalagitnaan. Salamat, Lord, for being with us today. Thank you, Father, for your love na amin pong nararanasan, Panginoon. Thank you for choosing us, Lord God, to be a vessel of your power and of your grace and mercy. And Lord, ngayong oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Siyasatin mo kami, Panginoon, ang aming buong buhay. Papalinis po kami, Lord God, ng inyong banal na dugo. Umihingi kami ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, today, clothe unto us the robe of righteousness. Tayaan niyong sa aming pagdulog sa inyong trono, Panginoon. Makita niyo kaming karapat-dapat, Lord God, sa inyong harapan. And Father, excited kami sa araw na ito. Lord, ang inyong mga salita, nais namin muling marinig upang matanim ng malalim sa aming puso't isipan. Muli kaming magre-reflect, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Mananalamin muli, ready to be corrected, to be rebuked, to be empowered by your word, Lord, today. And we declare that we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Salamat, O Diyos, sapagkat ngayong araw na ito, dadaloy ang mga answered prayers, ang deliverance, ang healing, your power, Lord God, sa aming kalagitnaan. Salamat muli, Panginoon, in-entrust namin sa inyo ang buong worship services, Lord, all throughout the globe ng JA1 family. Protect our beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay naroon sa lugar ng Adelaide, Australia. Lord, be with them and anoint them ngayong araw na ito and even beyond. Salamat muli, O Diyos, sa ina pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Kiniklaim namin ang katagumpayan at dinedeklara namin ang katalunan ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa aming kalagitnaan. And we just allow the open heavens to manifest in this place. And we thank you, Lord God, for today we will receive everything that you have prepared for us. Mga bagong bagay ay aming matatanggap. Sa iyong papurit pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atin pong ideklara ang Luke chapter 4 verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. At atin din pong sama-samang ideklara ang ating kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo muna sa kanya, partner, galaw-galaw. Yan. Sabihin mo sa kabila, yung hindi mo pinansin. Sabihin mo, partner, kaganda mo ngayon. Kung lalaki yan, kagandang lalaki mo ngayon. Tama ka po. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong minamahal na Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa Adelaide, Australia. At ngayong araw na ito ay meron po dong healing concert. Bihira, ang ating Apostle Bishop ay international, tawag dito, recording artist. Praise God. For the glory of the Lord. Amen ba? Kaya nakakatuwa eh. Ako kaya ay pag nang darating ang time eh, dance concert naman ang ako. Okay. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, pinamagatan po nating strength in weakness.
kalakasan sa kahinaan. Bilang mga tao, natural po sa atin na meron po tayong mga limitasyon. Sino ho dito ang wala ng limitasyon? Raise your hands. Palagay ko lahat tayo may limitasyon pa. Pero ito yun alam mong may limitations ka, pero hindi mo alam kung ano yung mga limitations mo. Meron po mga dangers of not knowing your limits. Una, you might be burnout. Sabi nga po natin, burnout. Naranasan niyo na po ba yon? Alam niyo itong burnout na ito ay bigla. Hindi po ito yung unti-unti mong mararamdaman na mababurnout ka na. No. Ito po ay isang instant na karanasan, para kang nauupos na kandila, hindi mo kayaning lumakad, kumain, yung normal mong buhay sa araw-araw ay iba. Laging mahina. Okay? Ang tawag po do'y burnout. Pagka sobra ang pagod sa lahat ng aspeto ng buhay, you might be burnout. Ano pa po? Pagka hindi mo alam ang limitation mo, nagkakaroon ng physical sickness. Dahil sinusuway mo ang natural law, kaya of course, may natural consequences yan. Hindi pwede na kakain ka ng bawal pero gusto mo, healthy ka palagi. Hindi rin naman pwede na ayaw mong mag-exercise pero gusto mo, ikaw ay sexy at saka talagang fit na fit ang katawan. Natural, pag hindi ka nag-exercise, ang iyong tiyan ay medyo abundant. At maraming tao nagkakasakit dahil marami pong mga masyadong pino-force at pinupush beyond their limitation ang kanilang katawan, isipan, and even the rest of the aspects of their lives. At meron din pong nagkakaroon ng mental struggles, magkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety attacks, panic attacks. Bakit? Because you do not know your limitations. Pero alam nyo, marami pa po yan Pwede pa natin yung isa-isahin. Pero lagi pong may other side of the story. Okay? Meron din palang benepisyo ang hindi mo alam ang iyong limitasyon. There are also benefits. So ito po ay parang pros and cons ng atin pong knowing your limits. Ano naman ang benepisyo? You will know your potential. Sabihin nga po natin, potential. Meron palang mga bagay o talento o galing na nasa loob mo na hindi mo nalalaman na nandyan pala unless ikaw ay pinush sa iyong limitation. May mga tao na ayaw ma-experience na sila'y mapush. Yan nga katabi mo, ipush mo nga ng konti yan. Ipush mo ng konti. Anong tawag doon sa mga taong nang pupush? Pusher. Okay? Minsan, ikaw ay pusher ng iyong asawa. Pag naman pusher, iba agad na nasa isip. Pusher in a good way because you push one another to reach a goal, a milestone. You push one another to encourage one another. Okay? Medyo ma-off balance ng konti pero okay lang kasi doon sa pagpupush, lumalabas ang potential. Naranasan niyo na po ba ang mag-exercise tapos hindi kayo nag-stretching? Sino ho dito yung mga gym boys and gym girls? Sige, okay lang. Di ba pag kayo ay agad bumanat, magbuhat kayo ng mabigat, okay, tumakbo kayo ng pagkabilis-bilis ng pagkahaba-habang distansya, ano ang mararamdaman nyo pag hindi kayo nag-stretching? Ano mangyayari sa katawan? Kinabukasan, ang sakit ng kalamnan, hindi makabangon. Bakit? Hindi mo muna in-stretch ang iyong muscle. Hindi ka muna nag-warm up bago man lamang ikaw bumuhat ng mabigat o tumakbo ng pagkabilis-bilis. Ang height ko po ay 5 feet and 11 inches. Ako po ay 5'11". Pero kaya ko pong maging 6-footer. Kapag ang aking sapatos ay may takong. Ba, nagtatakong ka, pastor? Hindi.
Pag ako'y naka-basketball shoes, merong 1 inch minsan yun na not elevation, so nagiging 6-footer. At kaya ko rin po maging 6'1" ang height. Paano naman yon? Ay di syempre ako'y titiad. Kung gusto kong mas maging matangkad ako, ay di kung gusto kong ako'y laging 6'1" ang height, di ako'y laging nakaganito sa inyo. Nakakapagod, pastor yan. Oo nga, gusto kong lumabas ang aking potential na ako'y maging 6'1" May point po ba akong pinopoint? Merong point akong pinopoint. Maraming tao ayaw ma-push at ma-stretch. Ito yung nasabi ko na noon. Nakikita niyo ba itong rubber band na ito? Itong rubber band na ito, pag nakaganyan lang yan, wala yang magagawa. Why? Ang purpose nito is to what? To join two things or multiple things together, right? At ang dapat mong gawin is, para magawa mo yan, anong gagawin mo? You have to stretch. Sabihin natin, stretch. Yun namang mahaba-haba, stretch. Yun, kaya nga stretch Kaya ito yung pag binata kong ganyan, anong mangyayari? At pag binitawan ko, hinahanap ko pa kung sino. Pag ito'y binata ko, at binitawan ko bigla, hawak ko pa. Pwede itong makarating sa mas malayong lugar. Tama ba? Kaya ka ini-stretch ng Panginoon kasi gusto ni Lord, mapush ka sa limitations mo. At kapag nag-move ka beyond that, hindi mo alam, kaya mo palang maabot ang mga bagay na dating hindi mo alam na kaya mo. Kaya pumayag ka kapag ka ini-stretch ka ni Lord. Dapat masaya ka kapag ka mayroong uncomfortable situation. Kapag may uncomfortable struggle sa'yo. Because this is the God's way of unleashing your potential. Hindi lalabas ang potential mo, mananatiling potential na lamang yan, kung hindi ka may stretch. Sabihin mo nga, Lord, stretch me more. Hindi kaya inaabuso mo, pastor, ang iyong limitasyon pag nag-i-stretch ka na ganyan? Hindi. Yung pag-stretch mo na ganyan ay hindi abuso ng limitasyon, kundi pinapaalam lang sa'yo ni Lord na kaya mo pa. Sinasabi lang sa'yo ni Lord na ipupush kita, anak, kasi meron ka pang pwedeng ilabas. Marami bang nakatago dyan sa loob mo, na pag inilabas yan, may malaking magagawa para sa kaharian ni Lord. 15 years ago, kung sasabihin niyo po sa akin na ako po ay magpipreach sa stage na ito at i-share ko ang word ni Lord sa harap ng libu-libong tao, kagaya nito, nasasabihin niyo haharap ako sa harap ng mga government offices and officials to share the gospel to them, magkaroon ng crusade or inner healing crusade sa kanila. Alam niyo, hindi ako maniniwala sa inyo kapag sinabi niyo yan sa akin 15 years ago. Bakit? Kilala ko ang sarili ko, mahiyain po ako. I am originally an introvert person. Kaya lamang ako naging extrovert ngayon, mas outgoing, kasi po ako'y na-stretch din. Amen? Kaya pumayag ka na kung ini-stretch ka ni Lord. Sa mga taong ayaw magpa-stretch, sa mga nagsasabing hindi mo na kaya, hindi mo malalamang hindi mo kaya hanggat hindi mo sinusubukan. Hindi mo masasabing hindi mo kaya kapag hindi mo tinatry. At pag tinry mo na ito finally, tapos nag-fail, hindi ibig sabihin nun na hindi mo kaya. Dahil hindi naman lahat nakukuha sa una, sa pangalawa, pangatlong subok. Pwedeng sa ikasampu. Meron pong isang Briton na ang pangalan ay si Sir Edmund Hillary. Yan. Pogi ano po. Siya po ang kauna-unahang tao na makarating sa tuktok ng Mount Everest during the year of mga 1950s pa yan. Pero alam nyo ba, hindi niya nagawa yon sa unang try.
Kasi yung unang try niya, halos lampas lang siya ng konti ng kalahati ng Mount Everest. Tapos nangamatay pa yung ilan sa kanyang mga kasama. Kung ikaw ay makaranas ng ganun sa simula, namatay ang ibang mong kasama, pagod na hirap na kayo, pero hanggang kalahati lang o higit lang ng konti doon ang inaabot nyo, susubok pa ba uli kayo? Hindi ba sasabihin nyo na agad na, hindi ko na kaya yan. Kita nyo ang nangyari. Nag-fail. Namatay yung aking mga kasama. Hindi naman sadya kakayanin yan. Pero alam nyo, hindi siya tumigil. Tinry niya uli sa pangalawang pagkakataon. Kasi ang prinsipyo niya ay ganito. Mount Everest will never grow. Hindi nalalaki ang Mount Everest, yan na yung height niyan, mataas na talaga yan. But as for me, sabi niya sa kanyang sarili, I must never stop growing. Yung Mount Everest ko, hindi na mag-grow yan. Ang tinatanong na lang sa'yo, ikaw na aakyat ng Mount Everest, willing ka pa bang mag-grow? May kausap pa ba ako dito? Sinasabi niya sa kanyang sarili, nasa sa iyo lamang yan kung gusto mong mag-grow or not. Ang problema mo, ang struggle mo, ang challenge mo na pagkalaki-laki na singlaki ng Mount Everest, yan na yung laki niyan. Hindi na yan titindi pa. Kaya lamang yan tumitindi sa iyong pakiramdam kasi ikaw ang lumiliit. Ikaw ang tumitigil sa pagtatry. Ikaw ang sumusuko agad. Kasi sinasabi mo, hindi mo na kaya. You will only fail when you stop trying. Ang totoong bumabagsak, natatalo, ay yung hindi na sumusubok sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo. Bago napailaw ni Thomas Edison ang kauna-unahang bumbilya, alam niyo kung ilang beses niyang sinubukan? Not once, not twice, not thrice, not 10 times, not 100 times, 1,000 times niyang sinubukan. Kung ikaw ang may pinagagawa sa iyong Panginoon at ikaw ay tumigil na sa una, pangalawa, pangatlo pa lamang, sinabi mo, hindi ko na kaya, Lord, hindi ko na kaya itong pinagagawa niyo sa akin. Si Thomas Edison, may karapatan na siyang sumuko kasi 999 times na niyang ginagawa, palpak pa rin. Pero sa ika-1,000, nakita niya ang liwanag. At mula noon, na-enjoy na natin ang ilaw, ang electric bulb or ang light bulb. Kung sumuko siya, paano mangyayari? Kapatid, marami kang bagay na sinusukuan ngayon. Parang ikaw ay nawala na ng gana sa iyong asawa. Kasi feeling mo, hindi na siya mababago sa iyong anak. Wala ka ng hope na parang, ganito na lang siguro sadya, pastor, ang anak ko. Wala ng pag-asa. Pero alam mo, gusto sabihin sa iyo ng Diyos ngayon, you are just in your season of stretching. Sino ditong naniniwala siya ay nasa season of stretching? Mayroong pinalalabas sa iyo ang Diyos. Nasa season of squeezing. Mayroong pinipiga ang Diyos sa iyo. Malalaman na lamang kung anong lalabas diyan. Your potential is going to be unleashed and will become a blessing to many people if you do not stop trying. Bumagsak, pumalpak sa unang negosyo, it's okay. Try again. Sabi nga ng kasabihan, try and try until you, may narinig pa akong die until you succeed. Ay paano ho, pastor, namatay na hindi pa rin nag-succeed? Ay di, yun na yun, try and try until you die. Basta ikaw ay sumusubok at kasama mo ang Diyos, laging kasunod ang tagumpay. Sabi mo nga sa iyong katabi, identity na natin ang tagumpay. Ano pa ang benepisyo? God's power is unleashed. Kanina, your potential. Ngayon naman,
God's power. Kapag wala ka ng kapangyarihan at hindi mo na kaya, yan na, panahon na ng Diyos para siya naman ang umeksena. Kaya nga lagi nating sasabihin, Lord, I am weak. For when I am weak, you are strong. Greatness lies on the other side of your limits. Ang isang kadakilaan ay nandoon sa likod ng iyong limitasyon. Kaya minsan nakala mo limited ka, hindi ka lang nai-stretch. Kaya pumayag ka kapag may stretching. Amen ba? May 4 na klase ng mga tao. Pagdating dito sa stretching na ito at sa weakness and strength. 4 kinds of people. Una, those who are physically tired. Taas ang kamay na nakaranas maging physically tired. Ba, iilan tayo? Ano yung iba? Immortal na. Pangalawa, financially drained. Sinong nakaranas ng maging financially drained? Raise your hands. Marami-rami tayo. Praise God. Pangatlo, those who are spiritually afraid. May pananampalataya ka naman pero parang hindi mo ma-activate. Parang nangingibabaw ang fear over your faith. Sino nakakaranas nun? Paminsan-minsan. Pang-apat, you are mentally exhausted. Pastor, madali lang magpahinga kung physically tired. Pero yung mentally exhausted, napakahirap ipahinga. Hindi malaman kung paano ipapahinga yun. Sinong nakaranas na nung ganon? You are mentally exhausted. Actually, may panlima. All of the above. Sino yun? Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang topic ngayon. Sino ulit gusto mag-grow? You may solve a problem without growing. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Para malutas ang iyong problema? Bakit ka nagpe-pray? Para merong tumugon sa panalangin mo at dumating yung hinihiling mong matagal na? Alam mo, pwede namang malutas ang problema mo, pero hindi ka nag-grow. Pag walang pera, ay, nandyan naman si Daddy. Daddy, kalabit, penge. Kalabit, penge, Daddy. Ay, pagka naman nagka-problema sa loob ng City Hall, nandyan naman ang aking kaibigan, kayang-kaya niyang i-arrange ang aking nilalakad sa loob. You can solve a problem, pero ikaw personally, hindi ka nag-grow. Ayaw mong pumila. Gusto mo lagi, maniningit ka. Parang ayaw mong masubok kung meron ka bang fruit of the Holy Spirit na patience. Amen? Pwedeng malutas ang lahat ng problema natin sa mundong ito, sa buhay natin, pero hindi ka nag-grow. But you may not solve a problem, ito naman ang isang bahagi, and yet you are growing. Hindi mo na solusyonan ang problema mo, pero ikaw naman ay nag-grow as a person, nagmamature as a Christian, as a disciple of God. Si mama mo may sakit. Pero in the course of her sakit, nagkaroon ka ngayon ng maraming realizations. Na dapat pala habang malakas pa sila, i-enjoy mo nang sila'y kasama. That's your realization number 1. Number 2, nung ako'y napalapit kay mama, ako nag-aalaga sa kanya habang siya'y may sakit, natutunan kong mas mahalin siya at i-appreciate siya. That's your realization number 2. Tapos, mas napapalapit ako sa Diyos at natututunan kong siya pala ang talagang may magagawa at walang imposible sa Kanya kasi nakita ko kung paano mag-improve ang kalagayan ng aking mother. That's your realization number 3. Tanong, nasolve ba ang problema? Hindi. Bakit? May sakit pa rin si mother. But did you grow? Did you grow?
Yes, why? Because ikaw ay nag-mature as a person. Kaya minsan napakaganda ng may stretching kasi nag-grow ka. Napakaganda na may struggle ka ngayon kasi tinitingnan ng Diyos kung ikaw ba ay magmamature, kung lahat ba ng narinig mo ng 1,000 years ka nang uma-attend sa church na ito, ay mai-apply mo na. Because when you apply the Word correctly in your life, it is a sign that you are growing in Him. Pero if you are just listening to the Word, i-enjoy mo, maiiyak ka dito, talaga namang may pagluhod ka pa, pero paglabas mo, hindi mo rin may apply, then you are not yet growing in Him. Tanong, ano ang gusto nyo? Yung totoo lang. Masolve ang problema nyo o mag-grow? Pipili lang kayo, hindi pwedeng parehas. Ano ang gusto nyo? Masolve ang problema nyo o mag-grow kayo? Dapat mas pipiliin natin ang mag-grow. Because the problems are there for you to grow. Kaya kapag wala ng problema, ibig sabihin ayaw na ng Diyos na mag-grow ka, hanggang diyan ka na lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka bonsai. Ano gayong bonsai? Katanda na kakapiranggut pa . God is not, ito yun . God is not primarily after solving your problems. God is primarily after growing you as a person. Sabihin nga uli natin, stretching. Hindi lang siya para i-solve ang problema mo. Ang dali naman niyang i-solve talaga yun . Pero madidefeat ang purpose ng problem kapag hindi ka nag-grow sa problem. Amen? Kaya maunawaan mo ngayon kung bakit hanggang ngayon ang tagal mong pinagpe-pray ang isang bagay, hindi pa dumadating sa'yo. Ibig sabihin, God is still making room for you to grow. Baka hindi mo pa naiintindihan na gusto lang ni Lord na mag-grow ka pa. Baka hindi mo naiintindihan na gusto ni Lord mas makasama mo ang pamilya mo. Kaya hindi ka makakita ng magandang trabaho kasi for the last 20 years, binuhos mo ang buhay mo sa trabaho mo, napabayaan mo ang pamilya mo. Kaya sabi ni Lord, kailangan mo nang mag-grow as a father, as a husband. Kaya mananatili ka dyan sa bahay muna ng gaano katagal? 20 years din. Ay bakit 20 years, Pastor? Kasi may inihanda si Lord sa'yo na online job. Nakasakasama mo naman ang pamilya mo. At sa online job na yon, ang laki ng sweldo mo. Kailangan mo lang ano? Kailangan mo lang mag-stay. Huwag kang mainip. May kausap pa ba ako dito? Dapat ganito ang thinking. May weakness, pero may strength. Paano daw? May weakness, pero may strength. Number 1. Mamaya ko i-share ang verse sa inyo. You are physically tired, and yet you are spiritually fired up. Kahit ikaw ay pagod physically, pero ang spirit mo naman ay napakalakas. Pwede ba yun, Pastor? Hindi ba kapag pagod ang katawan, damay na lahat ng aspeto? Well, not really. Mark chapter 6, verse 34. Ito po yung panahon na si Jesus ay nasa sitwasyon na siya ini-stretch bilang tao. Kasi tandaan nyo when Jesus was here on earth, He functioned as a man. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Bagamat He is still God, pero hindi niya ginagamit ang kanyang pagiging God noong panahon niyo. Kailangan niya pa rin kumonek sa Ama para makareceive ng power. So what did He do? Basahin natin. When He went ashore, He saw a great crowd and He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. And He began to teach them many things. Ano pong ibig sabihin yan, Pastor? Paano mong sabing physically tired? May context po yan . Sa previous verses ng Mark chapter 6, ang nangyari kay Jesus at sa mga disciples ay ganito. Rejection ang una. They were rejected mula verse 1 hanggang verse 6
nandun lumabas ang rejection ni Jesus. Kasi nag-ikot siya sa kanyang hometown, nireject siya doon sa Nazareth, kasi kinilala siya na, hindi ba yan ay karpintero? Hindi ba anak yan ni Jose at ni Maria na isang mga simpleng tao lang naman dito? Tapos magtuturo ng patungkol sa salita ng Diyos? Kinwestiyon siya ng mga tao doon. Pero ano nangyari sa kanya? Tumigil ba siya sa rejection? No. Nagpatuloy siyang magturo sa mga villages around that place. Labas mo nga dyan sa big screen, rejection. Anong pangalawa? May ginawa pa siyang commissioning. Ikinumission niya ang mga disipulo. Verses 7 to 13 ng Mark chapter 6. Hindi ko na ho pakakabasahin sa inyo because almost all of you know the story. Ito po yung sinend niya yung mga 12 apostol para i-share ang good news ng pair by pair. At sinamahan sila ng signs, wonders, and miracles. Inikot po nila yung lugar na kung saan sila pinadala. Pagod na pagod ang mga disciples. Ay ako nga po, may pag-pray lamang po ako ng ilang oras. Ay after po nun, ako'y pagod na. Kung pa kayang ikaw ang iikot sa iba-ibang lugar, magbabahay-bahay ka, tapos lahat ng mga nando doon, ipagpe-pray mo, wala naman silang kotse noon, sila po'y naglalakad lamang lahat. Minsan wala pang, sabi ni Lord, pupunta kayo sa isang bahay, pero wala kayong dalang pagkain. Ang dala nyo lamang ay ang inyong mga sarili. So kung pakainin kayo, okay. Kung hindi naman, dust yourself off and leave the place kung hindi kayo inaccept. Pagod ang mga disciple. Si Jesus na-reject. Ito pa matindi. Sa verse 14 to verse 29, dumaan for sure sila, o lalo si Jesus, sa depression. Huh? Si Jesus na de-depress? Bakit hindi? Nabalitaan niyang na-execute ang kanyang pinsan. Sinong pinsan niya? Si John the Baptist. Dahil magkapatid si Maria at si Elizabeth. Nabalitaan niya, close sila nun. Si John the Baptist nga po, he prepared the way of the Lord. Tapos, bigla niyang mababalitaan na in-execute na siya ni King Herod. For sure, may effect yun kay Jesus. Kaya ang sabi niya sa mga apostles, sige, pumunta muna tayo sa isang lugar na walang tao, at doon tayo magpahinga. Biruin ninyo, minsan lang nag-instruction si Lord na tayo'y magpahinga. Nung mabalitaan niya ito, sunod-sunod may rejection sa kanya, mayroon siyang mga kinomisyon, pagod na pagod ang mga tao, at dumaan pa siya sa loss of a loved one. Kayang-kaya niyang buhayin si John the Baptist, pero hindi niya ginawa. Kasi alam niya, it's not for the kingdom of God, for the glory of His kingdom. Ano pa? May invasion of privacy. Ito matindi. Nagpapahinga na sila, pupunta na sila sa lugar na pupunta na sila doon sa kanilang pagpapahingahan. Anong sabi ng verse 32? And they went away in the boat to a desolate place by themselves. Verse 33, now many saw them and recognized them. And they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. Ito yung parang pupunta ka ng Baguio, kasama ngayong pamilya para ikaw ay makatahimik. Tapos merong mga tatawag sa iyo, pwede ba kami sumama? Tapos nauna pa sila sa iyo doon, nandito na kami sa hotel nyo. Pwede ba, gusto lang namin ng family time? Oo nga, kami pamilya nyo din. Ilan ba kayo? Konti lang kami, isang jeep lang kami. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo iistorbohin. Ganun ang senaryo. Gusto mong magpahinga, tapos ang daming abala. Sino ditong mahilig sumama sa mga date nang wala ka namang partner? Ha? Ang tawag sa'yo ay third wheel. Sa totoo lang, hindi ka third wheel. Ang tawag sa'yo, abala. Sabi mo sa katabi mo, parang ako yun kahapon ah. Biruin mo, pakakainin ka pa?
Ay, hindi pwedeng sumama si bestie nang hindi ako kasama. Gusto lang naman ni Jesus at ng mga disipulong magpahinga kasi sila'y pagod na pagod physically, merong pang rejection, tapos may mag-i-invade pa ng kanilang private space. Kung ikaw ang dumaan sa ganon, loss of a loved one, may mga nangre-reject sa'yo, physically, pagod na pagod ka, may mang-i-invade pa ng privacy mo. Gusto mo lang namang magpahinga. Alam niyo kung anong ginawa ni Jesus? Verse 34. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had great compassion on them. Ikaw kaya'y may compassion pa sa panahong yun? Loss of a loved one, rejection, invasion of privacy. Pag nakita mo yung mga taong nang-invade ng privacy mo, anong tingin mo sa kanila? Baka ang tingin mo sa kanila lahat mga demonyo. Bakit? May karapatan ka kasing ma-stress. May karapatan kang maghirap, mainis, magalit. Pero anong aksyon ni Jesus? Nung makita niya, hindi niya nakita yung demonyo. Ang nakita niya ay mga sheep without a shepherd. Kaya siya'y nahabag. He had compassion on them. Sabihin nga po natin, compassion. Anong ginawa niya? Nagkaroon lang ba siya ng compassion? Nahabag lang siya? Sabi doon, he began to teach them many things. Abay, tuloy pa rin si Jesus eh. Ang nagpagana sa kanya ay compassion. May kausap pa ba ako dito? Alam mo, nung nabasa ko ito, ako'y nirebuke sa mukha ko. Kasi feeling ko, pag pagod ako, meron akong legitimate excuse na hindi maging maayos. Na pag pagod ako, pwede akong magsungit. Napagpagod ako, tapos ginuto mo pa ako, nagiging satanas ako. Na feeling dapat justified na at pwede ka munang hindi mag-care. Kasi pagod. Kasi maraming pinagdadaanan. Iyaan mo muna siya kasi talagang napakatindi ng pinagdadaanan niya sa buhay. Sinasabi ni Lord sa atin, pwedeng pagod ka physically. May mga mental problems, may mga mental issues. Pero hindi pala dapat kasama sa mapagod yung magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong puso para sa iba. Pwede mong ipahinga ngayong katawan, pero yung compassion mo hindi dapat namamahinga. Because that is certainly the sign that you are Christ-like. Hindi pala itong compassion na ito ay isang switch na pwede mong i-on at i-off. Noon namatay ang aking lola, I witnessed how she was struggling to breathe. Nag-alaga po ako ng isang gabi. After ilang days, she passed away. At alam niyo ba sa linggo, yung kinalingguhan nun, preacher ako dito. Pwede naman sabihin kong, hindi mo na ako. Parang ako'y tortured. Emotionally, physically, I am tired. Wag mo na ako. Pero alam niyo, dahil sa pag-ibig ko sa Diyos at sa pag-ibig ko sa inyo, hindi pwedeng hindi ako tatayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Nag-breakdown ba ako sa unahan? Naglupasay ba ako dito? Have you even noticed na mayroong loss of a loved one nung oras na yon sa buhay ko? I was still cracking jokes, making jokes. But in hindsight, kawawala lang ng lola ko.
Hindi lisensya na pagod ka, pwede kang magwala. Si Peter Tanchi, ang kanyang anak po ay na-rape ng 7 lalaki. While they were on a mission, siya po ang senior pastor ng Christ Commission Fellowship o CCF. Nasa mission ka, tapos yung anak mo, dalaga, na-rape, napasok ang bahay nyo. 7 lalaki ang gumahasa. Pero alam nyo, the Sunday, nung week na yon, after the tragedy, Peter Tanchi stood at the altar, at the pulpit, sharing the Word of God, na parang walang nangyari. Pastor, walang concern yun sa kanyang anak. No, that's not the case. Ang pagbe-breakdown mo ay hindi sign na may concern ka. Yes, you can grieve. Yes, you can be sad. You can be disappointed. Maraming pwedeng negative emotions na magkaroon sa'yo after a tragedy. Pero kapag ka nakita mo na ikaw pala'y pinili ni Kristo, at hindi natatapos ang buhay mo mula sa kamatayan ng isang loved one, mula sa pagkalugi sa isang trabaho, mula sa pagbagsak na paulit-ulit sa isang addiction, sabi ng Panginoon sa iyo, ini-stretch kita. At pag ini-stretch kita, makikita ng mga taong, ako ang pumili sa iyo at gagamitin kita mightily. Because that is only good for a season. Yung nararanasan mong disappointment is just for a season. After a few moments, after a few days, after a few weeks, panibagong season na uli. Because that is life. Hindi tayo nabubuhay sa isang season lang. Minsan sa isang araw, may multiple seasons. Sa Australia nga po, sa isang araw nagkakaroon ng 4 seasons. Mainit sa umaga, uulan sa tanghali. Pagdating sa hapon, may yelo. Kung tayo ay malimit malito sa desisyon, gusto nating malaman kung ano ang tamang desisyon kahit tayo ay pagod, nahihirapan. Ang hirap naman, Pastor, mag-isip ngayon. Pagod ako, drained ako. Lagi mo dapat itatanong sa sarili mo, kung si Jesus kaya ang nasa sitwasyon ko, ano kaya ang gagawin niya? Kung nahihirapan ka sa isang desisyon, lagi mo lang itatanong, kung si Jesus kaya ang nasa sa aking sitwasyon, ano kaya ang kanyang gagawin? What would Jesus do if He was in my shoes? Si Jesus, kahit siya'y na-reject, kahit siya po'y napagod physically, kahit siya po'y in-invade ang privacy, kahit siya po'y nalulungkot dahil sa loss of a loved one, nahabag pa rin siya at naawa sa mga tao. Sa halip na siya'y lumayo at masyadong damdamin ang sugat ng mga nangyari, ang ginawa niya, nagturo pa siya. Wounded ka ba? Na-hurt ka ba? Pagod ka ba? Pero nung nakita mo ang mga taong nangangailangan ng relasyon sa Diyos, sinabi mo sa iyong sarili, aba, kailangan ako'y maging channel ng blessing para sa mga taong ito, ng healing. Nangangailangan sila ng payo ko, abay, kailangan ko munang tumayo. Bakit? Para sa kanila. Hindi dahil hindi ka binibigyan ng chance ng Diyos para ikaw ay magwala, hindi ganon. Kundi nakita mong mapapahamak sila na para silang mga tupa na walang sense of direction kapag wala ang isang pastol. Pinadala pala sila ni Lord para mag-grow ka at ma-push ka at malaman mo na kaya mo pala. Kasi nasanay na tayo na kapag pagod tayo, lalayo tayo sa Diyos. Nasanay na tayo na kapag tayo po ay hirap na mind and body and even spirit, ang gagawin mo, Lord, pahinga muna ako, hindi muna ako mag-church. Pag pagod physically, dapat pagod din ang spiritual. Parang ganon. Hindi ba pwedeng magpahinga ka lamang? Pero wag mong idamay ang spiritual mo. Kaya ako hindi makapag-devotion, pastor, ako'y laging pagod sa araw-araw. Kaya hindi na ako makapag-pray, ako'y gabi nang nakaka-uwi at ang uwi ko na lamang ako'y matutulog. Kaya hindi ako maka-attend ng mga AG at ng mga gathering at ng Sunday service. Ako'y laging pagod. Para bang lisensya mo na yon para ikaw ay hindi makapagpatuloy na lumalim at mag-grow sa Panginoon. Parang automatic yun. Pag pagod ka, iintindihin ka na wala ka ngayon sa gawain.
Ano ba ang fact? Ito ang fact eh. Your spiritual fire lessens your physical fatigue. Hindi the other way around na dahil ikaw ay physically fatigued, spiritually mapapatig ka na rin. Ang katotohanan ng merong connection sa Diyos at nag-grow sa Panginoon, yung apoy mo sa paglilingkod, yung apoy mo na galing sa Holy Spirit, ang nagpapabawas, nagpapagaan ng iyong pagod pisikal. Kasi pag nakita mo ang isang tao ay gumaling sa sakit karamdaman, nakakalimutan mo na ikaw pala'y may pinagdadaanan. Hindi sinasabi ng Diyos na i-deny mo ang iyong problema, na huwag mong harapin ang mga hindi ganon. Kundi sinasabi lang ng Panginoon, kaya mo naman yan. Meron akong nilagay sa iyong apoy, na yung apoy na yan ang nagpapakip sa iyo. Hindi yung fatigue ang hihila sa iyong pababa, kundi yung fire mo sa Panginoon ang hihila sa iyo pataas. Para yung fatigue mo mapalitan ng pahinga. Ganito dapat, yung pagod mo ay mawawala basta pumasok ka na sa presensya ng Diyos. May kausap ba ako dito? Hindi yung hindi ka makapasok sa presensya ng Diyos dahil pagod ka. Hindi. Pumasok ka sa presensya ng Diyos, mararamdaman mo ang kapahingahan. Ay, hindi ko alam kung may kausap pa po ako dito. Bakit po ba ranas na ranas ko personally? Kahit ako'y pagod. Loss of a loved one and then I still preach here. Pupunta pa rin ako sa gawain ng Diyos. Pupunta ako sa aming secret place. Tapos maya-maya habang nasa secret place na kami, magkasama ni Lord, nalilimutan ko nang ako'y pagod. May kakaibang fire, may kakaibang strength na inilalagay ang Diyos kapag pumasok ka sa presence niya. Gusto kong maranasan nyo din yun. Sinong pumunta dito sa lugar na ito, pagod? Kagigising mo lang, pagod ka na. Maraming ganon. Amen ba? Hindi aksidente na sinabi ni Lord sa Matthew chapter 11 verse 28 ito, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you." Sinabi ba dito na, magmukmuk ka lang sa bahay, matulog ka ng mahaba, and I will give you rest? Sinabi ba doon na, sige, manood ka ng sunod-sunod na serye sa Netflix, you deserve that kasi pagod ka, and I will give you rest? Yun ba ang sabi? Ang sabi ng Panginoon, ang pagpapahinga mo ay hindi mo makikita sa panonood ng Netflix. At ikaw ay kumukuyakoy sa iyong kwarto. At sinasabi mo, walang aabala sa akin, ako'y nagpapahinga. Hindi rin sa paghiga lang o pagtulog maghapon matapos ang pagod na araw. Okay? Ang rest pala'y nakukuha mo sa paglapit. Ay, ang kailangan mo pala lumapit. Kanino? Kay Jesus. And take note yung rest na yan, mga kapatid, na ginamit sa verse, ang original translation po niyan sa Greek, yung rest na yan, ay hindi lang pahinga. Ang tawag po dyan sa original translation sa Greek, restoration. Dahil marami ang nagre-rest pero hindi na-restore. Maraming lumalayo, naglilib ng 1 linggo sa trabaho, pumupunta sa Boracay para mag-rest, pero hindi nakakapag-rest. Pagbalik niya after 1 week, sabi niya, parang bitin pa. Pagod pa rin. Bakit? Kasi hinanap mo ang rest sa mga bagay sa mundong ito. Well, I want you to know, rest is only found in Jesus. Pag lumapit ka kay Jesus, hindi ka lang magpapahinga, marirestore ka pa. May gagawin ka. Hindi I will come to you and I will give you rest. Yun ba sabi ni Lord? Hindi. Ikaw ang lalapit.
Praise God. Ilang libo tayong lumapit sa paanan ni Jesus ngayon. Tatanggap ka ng hindi lang rest, kundi restoration. Hindi ang susi ay isang malupit na travel getaway para ma-unload ang stress. That's a deception. 8 hours ang tulog mo, pero pakiramdam mo, paggising mo, pagod at puyat ka pa rin. Hindi pa rin sapat. The key is to come to Jesus. Ano bang ginagawa ni Jesus pag lumapit ako sa Kanya, Pastor? Yayakapin niya ba ako? Pupunasan niya ba ang mga luha ko? Kapatid, mas matindi pa riyan. Hindi ka lang niya yayakapin, hindi lang niya pupunasan ng luha mo, yung bigat na dala mo, pagpasok mo sa pintuan ng church na ito, narito ang presensya ni Lord, bubuhatin niya para sa iyo. Kaya kung pumasok ka ditong bigat na bigat ka, kapatid, mayroon nang nakareding magbuhat para sa iyo. Ang pangalan niya ay Jesus. Saan dumadaloy ang power to perform signs and wonders and miracles? Dumadaloy ba yan sa anointing? Maybe. Pero kahit anointed ka, pag wala kang compassion sa pinagpe-pray mo, walang mangyayari. Ang secret para dumaloy ang anointing, to heal the sick, the anointing of rest, the anointing of peace, kailangan may compassion ka sa karga at doon sa mismong pinagpe-pray mo. Pag wala yon, wala din. Pangalawa, 2 puntos lang po ito. Weakness and strength. Financially drained, but supernaturally multiplied. Dahil sa compassion, tingnan nyo ha, ang bawat milagro, nag-uumpisa sa compassion. Ulitin ko, kapag may compassion ka sa tao, mag-expect ka na ng milagro para doon. Naalala ko ho yun kapag ako po ay nagpe-pray sa isang may sakit o nagdi-deliverance, at ako po ay may lakad, ako ay nagmamadali, may appointment. Sige, pare, halika, magpe-pray kita. Alam nyo, ramdam ko maganit. Why? Kasi, driven ako ng oras ko. May lakad pa ako eh. Pero, kapag ako'y nag-pray at ramdam ko ang compassion ni Lord para sa taong ito, lagi, hindi pa ako nagpapatong ng kamay. Nag-i-speaking in tongues pa lamang, nagre-react na yung tao. It is not only about your anointing for signs and wonders. Ang sikreto at susi talaga para kumilos ang power ni Lord is kapag ikaw ay may habag doon sa pinagpe-pray mo. Pag may habag ka sa tao sa paligid, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kung pupunta ka sa isang bahay at ang dala mo ay ang kanyang salita, ang gospel, dapat ang una mong nasa puso't isip mo ay, mahal ko ang mga taong ito kasi sila'y mahal ni Lord. Kung paano ako minahal ng Diyos, marumi, makasalanan, pero minarapat ng Panginoon, ganun din ang dapat nilang maranasan. Pero may pagkakataon, financially drained. Mark 6 verse 41. Then Jesus took the 5 loaves and the 2 fish, looked up to heaven, and gave thanks to God. Ano ibig sabihin? May mga bagay pala na dapat hawak na ng Diyos sa'yo. Hanggang ngayon, finances mo, hawak mo pa. Ikaw pa rin ang Lord ng finances mo. Kaya naman, no wonder na dedrain ka. Pag hawak mo pang hanggang ngayon, ang takbo ng finances sa buhay mo, at hindi mo pa pinapahawak sa Diyos, mananatili kang umiikot sa isang drain. Nakita niyo na ba mga drain? Sinong merong drain sa bahay? Ilan? I pray magkaroon kayo ng drain sa inyo. Yung lababo, di ba may drain yon? Pansinin mo, ang lakas na ng andar ng iyong tubig.
Hindi napupuno yung lababo. Bakit? Huy. Dahil may drain. Kailan lang napupuno? Kapag nagbara. Anong ibig kong sabihin, kapatid? Before asking for the rain, first, cover your drain. Ulitin ko. Bago ka humingi ng buhos ng Diyos, ng provision ng Diyos, takpan mo muna yung drain mo. Hingi ka ng hingi ng provision ni Lord, hindi mo napapansin, lumalampas lang sa'yo. Parang yung mga lalaki dito na sumesweldo every 30 and 15. Dumadaan lamang sa ATM mo, di ba? After one day, nasa iyo ng asawa lahat. Dumaan lamang. Maraming provision ng Lord na dumating na sa iyo na hindi mo na-enjoy, hindi mo rin na-share sa iba kasi lahat nahuhulog lamang sa drain. Kaya nga tayo ay may tithes. Sabihin natin tithes. Lakse. Bakit ka nagtatights? Kasi ito ang bulkasil mo. Para hindi tumagas ang lalagyan mo. Ito yung pambara mo sa drain. Para kahit maliit ang tulo, hindi na uubos. Hindi ang solusyon ay mahina yata ang buhos ni Lord. Hindi yon. Meron kasing tagas. Kaya kahit pa bumbero ang ipadala mo, bombahin yan, hindi pa rin yan mapupuno hanggat hindi mo tinatakloban ng drain. Ang mga taong hindi pa nagbibigay ng tithes, bukas na bukas ang drain ng sisidlan. Tapos sinasabi mo, Lord, na-promote naman ako, pero parang hindi pa rin magkasya sa amin. Ang 10,000 pesos na hindi na i-tithes ay mas madaling maubos kaysa sa 1,000 pesos na na-i-tithes ang 100. Kung may 10,000 pesos ka, yung katabi mo yung may 1,000. Ikaw ay hindi nag-tithes, yung katabi mo yung nag-tithes ng 100. Magkano natira sa kanya? 900. Pansinin mo, sa isang linggo, ubos ang 10,000, yung 900 hawak pa niya. Yes. Based on experience yan, kapatid. Hindi issue ang tulo ng gripo. Parang hina kasi, late kasi sa sweldo ko. Ang baba ng sweldo ko, ang hina ng negosyo. Hindi yun ang issue. Ang issue, hindi mo binibigay ang para sa Diyos. Bukas na bukas ang drain. May kausap pa ba ako? Again, verse 41. Then Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up to heaven, and gave thanks to God. Pasasalamat. Remember this. Words create worlds. Basa, mas malakas. Paggising mo sa umaga at sinabi mo, ako'y tinatamad ngayong araw na ito, siguradong tatamarin ka nga maghapon. Kung hanggang ngayon kinakanta mo pa yung kanta ni Bruno Mars na Lazy. Lazy nga ba yun? Paborito mo yun, nasa playlist mo yun, tapos nagtataka ka, bakit parang wala akong natatapos sa maghapon? Kasi sabi nung kanta, today I feel like not doing anything. I just wanna lay in my bed. Oy, kinakanta na sa isip. Because your words create your world. Kailangan ko yata, pastor, nang magdedeklara sa akin ng magaganda para maganda rin ang kalabasan ng buhay ko. No? You are the greatest prophet of your life. Huwag kang hahanap ng man of God para mag-declare sa'yo. Pag-pray mo ako, pastor, bishop, pag-pray mo ako ng matitinding prayer, matitinding deklarasyon para gumanda ang takbo ng aking buhay. Kapatid, hanggat hindi ka natututong mag-create ng mundo na si Jesus ang nasa sentro, laging bagsak ang buhay. Kahit lahat ng bishop sa buong mundo, mag-pray sa'yo. Because you are the greatest prophet of your life. Ikaw lamang ang may kakayanan to build your world
according to your words. At isa sa mga powerful words sa mundong ito ay yung salitang thank you. Because in thank you, multiplication came. Nung pinagpasalamat ni Jesus ang 2 isda at 5 tinapay, biglang nagkaroon ng multiplication. Supernatural multiplication. Sabi po ng aking kaibigan na si Albert Einstein, there are only 2 ways to live your life. To treat life as if everything is a miracle, the other as if nothing is. Either mabuhay ka lamang na araw-araw, nasa isip mong ikay nabubuhay sa biyaya at sa milagro. O kaya naman mabuhay ka lamang na talagang wala. Dahil sa iyo, kaya ka buhay. Dahil sa diskarte mo, kaya mayamang kayo. Dahil sa sipag mo, kaya nakakapag-ipon kayo at nakakapagpundar. Hindi mo alam, lahat lamang ng meron kay milagro lahat ng Diyos. Bakit tayo dapat magpasalamat palagi? Dahil kasunod nito ang milagro. Wala ba sa'yo, pinagpapasalamatan mo na, kaya yung milagro dumadating. Hindi pinag-pray ni Jesus yung milyon-milyon na mga isda at tinapay. Ang pinag-pray niya ay 2 isda at 5 tinapay. Pero matapos niyang may pagpasalamat, nag-multiply. Kasi alam niya, tayo'y nabubuhay sa milagro at biyaya. Whatever you don't turn into praise, turns into pride. Kahit anong accomplishment mo, achievement mo sa buhay na hindi tumuro sa Diyos at tumuro sa iyo, simula na ng pagbagsak mo. Kaya ako nagawa yan dahil diskarte ko yan. Kaya ako nagawa yan dahil anointed ako. Kaya ako nagawa yan dahil ako'y may binigay na talent sa akin ng Panginoon. Lahat ng achievement at tagumpay mo, lagi yang tuturo sa kadakilaan ng Diyos. Dahil pag hindi yan tumuro doon, sa iyo mo yan ituturo, ikaw na ang magiging Diyos. Supernatural multiplication. At pag sinabi nating supernatural, walang limitasyon po ito. Ito ang tanong ko sa inyo. Listen. Mahalagang masagot natin ito. Doon sa 2 fish at 5 loaves, kaya ba ni Lord na gawing iba ang mode of the miracle? Kaya ba niyang gawing kakaibang miracle? Yes or no? Yes. Pwedeng ang ginawa niya, yung hawak niyang isda at tinapay, biglang naging super laki. Naging balyena. At ito'y naging isang malaking factory ng Goldilocks. Nung pinag-pray niya. Pwedeng ganun eh. Bakit walang limitasyon pag supernatural? Pwede rin naman na sa isang iglap ay biglang nabusog yung mga tao. Gutom lahat, ano? Sabi ni Jesus, I am a miracle working God. Sa isang snap, busog lahat. Pwede yun. Pwede ba yun? Answer me, please. Pwede, yes or no? Pwede rin. Yun yung Pharaoh na patigas ng puso. So there are many ways. Pwede rin naman patulugin niya yung mga tao. Kinabukasan na magising, tatakas na sila. Ibig sabihin, pag supernatural, hindi lang sa isang paraan pwedeng kumilos ang Diyos. Sa kahit anong sitwasyon natin, pwedeng multiple ways. Ano po ang ibig kong sabihin? Huwag kang po-focus lang doon sa pinarami ni Lord, ang isda at ang tinapay. Because the fact is this, supernatural multiplication means God has multiple ways to produce a miracle in you. Hindi siya limited sa isang paraan lamang. Lord, para po kami
ay magkaroon ng breakthrough sa aming finances, kailangan mo akong i-promote. Para, of course, logical yun, Lord. Pag lumaki ang aking sweldo, lalaki din ang aming ipon, account. Isineset mo lamang ang Diyos sa ganong paraan. Gayong ang pwede niya palang gawin ay multiple ways. Hindi naman lumaki ang sahod mo, pero dahil faithful ka sa tithes mo at always thankful ka kay Lord, iniingatan ni Lord ang health mo para hindi ka magastusan. Ikaw na may 900 na hawak, hindi ka inubo at tinrangkaso. Pero yung isa na 10,000 ang hawak, pinagkaitan niya ang Panginoon, inubo at tinrangkaso. Magkano ang gamot at ang pa-check up mo? Umabot po ng 1,000. Magkano na lamang? 9,000. Aring isa, may 900 pa. Lamang pa rin ako sa iyo kahit ako inuubo. Eto na, mayroong kotse, si may 10,000 pesos. Itong isa, may motor. Itong isa, nagdadrive, pumark, bigla na lamang may bumangga sa likod. Bug! At nung tiningnan, inestimate, ang magagastos ay 3,000. Itong isa, nagmumotor, pumark siya sa unahan nung nakakotse. Hindi siya nadamay. Yung palang may-ari ng kotse ang naging pansalag niya. Bakit? Si Lord ang nag-iingat. Hindi mo kayang ingatan ang sarili mo sa lahat ng panahon. Pero pag pinagkatiwala mo ang sarili mo, ang buhay mo, ang finances mo kay Lord, siya ang mag-iingat nito sa iyo. At gagamitin niya yung mga hindi nagtatights para isangkalan na protektahan ka. In Jesus' name. Pastor, ano yan? Magkano na ang pira na Si 6,000 na. Aring isa ay nagmumotor may nakasama doon sa may uno. Ay kapatiran, siya magpapagasolina, hawak yung 900. Ay may nagsabi, ako na magpapagasolina para sa iyo. Yung dapat sanang 200 niyang mababawas, wala pa rin nabawas, 900 pa din. Samantalang ito isa magkano na? 6,000. Bumababa ang metro. Pag wala ka kay Lord, nako, bumababa umaandar ang metro. May kausap ba ako dito? Ito na ang matindi, magkano na lang ang pera nito? 6,000. Pareha silang may anak na nag-aaral ng magka-college. Itong may motor, na 900 ang pera ay enrollment na. Sabi nung kanyang anak, huwag kayong mag-alala, Papa. Nag-apply ako for a scholarship. Kasama ko po yung anak nung isa. Sila pa rin. Talagang may link ang kanilang mga buhay, Oy, kumusta? Yung pong kaibigan kong yon, naku, hindi ho siya nakabasa, pero ako po sa biyaya ng Diyos, nakapasa ho ako. Wala ho kayong babayaran, Papa. Yung 900 niya, hawak niya pa rin. Yung isa, hindi ka nakabasa, magkano kang babayaran? Ay, 6,000 ho ang una. Diyos ko, Lord, matagal pa ang akinse. Ubus na. Bakit? Ang laki kasi ng drain niya. Walang proteksyon. Pero itong isa, God is making multiple ways para yung 900 mo ay dala-dala mo pa hanggang sa kinsenas. May ani ka pa? Puno ba ang iyong kamalig? Ay meron na uling bagong ani. Nagkakapang-abot na ang mga ani mo. Pero kapag walang protection at malaki ang iyong drain, hindi ka mapagpasalamat sa Panginoon at ikay may trabaho. Lagi mo sinasabi, hanggat hindi mo ako pinopromote, hindi ako magtatights.
May kausap pa ba ako dito? Ubus na ang pera nung may 10,000 sa isang linggo. Ari namang isang na 900 ay hawak pa rin niya. Sabi mo nga sa iyong katabi, pag pinagkatiwala mo kay Lord, iingatan niya ni Lord. Sino ang nagpasalamat sa Diyos kanina nung magising? Totoo? Alam niyo yung paghinga natin? Ilang beses kang huminga sa isang araw? Nabibilang mo ba? Try mo. Next week, i-testify niyo kung ilan. Sa isang araw ay nakakahinga ka ng 21,600. Oy, isa-isa naman. Dami niyan. 21,600 na hinga sa isang araw. Sa buong buhay mo, nakakailang kang hinga? Pwede bang putol-putulin mo yan, kapatid? Meron kang 607 million na hinga sa iyong lifetime. At sa bawat hinga mo, ilan ang mga nasisinghot mong molecule sa bawat hinga? 11.25 sextillion. Meron palang ganong number. Ilang zero yon? Dahil ang billion ay siyam. Ang trillion ay 12. Ang quadrillion ay 15. Ay di kayo halos 21 na zero yon. Yan pala ang nasisinghot mo araw-araw. And the air we exhale is enough to cover the entire globe in just 2 months. Alam nyo, ba't ko sinabi ito? Kasi ako buhay na patotoo na nate-treasure ko ang paghinga. Kayo na-treasure nyo ang paghinga? Bakit ko nasabi? Ako may asma noon. Literal, na ang aking hinga gustong-gusto kong huminga, tumigop ng hangin, pero hindi mangyari. Sino ho dito nagka-asma na? Sinong may asma? Sinong hindi alam ang asma? Alam ko lang ho, pastor, pasma Napakahirap po. Pero salamat sa Diyos, ako'y pinagaling niya. Wala ho akong ininom na mga gamot, hindi ako nagpa-ospital. Sinabi lang ng aking ama, ito na ang huling araw na aasmahin ka. You are creating a world with your words. Pwede bang sabihin mo sa iyong sarili, ito na ang huling araw na mangungutang ako. Ngayon pa talaga ha? Mag-ingat kayo sa mga nagsalitang yon. At ito daw ang huling araw. Hindi, ang ibig ko sabihin ay ito na ang huling araw na alipin ka ng utang. Sabihin mo sa iyong sarili, ito na ang huling araw na alipin ako ng utang. Ano ba? Ito na ang huling araw na alipin ako ng trabaho ko. May kausap pa ba ako? Ako po isang buhay na patotoo na talagang natre-treasure ko ang bawat hinga kasi naranasan ko yung muntik ng hindi makahinga. How much more yung sa isang iglap, ang binuong pangarap mo para sa pamilya mo ay tuluyang maglaho sa isang iglap. Sige nga, ang galing mong magplano. Talagang pinaghandaan mo, kinalimutan mo ang Diyos sa kapaplano. Pero nung i-execute mo na ang plano mo, biglang sa isang iglap, wala lahat. Meron pong isang pamilya. Dito na po ako magtatapos. Pakita mo nga yung picture ng pamilya. Kilala nyo yan? Sige, kwento nyo na. Yan po ay isang Indian family.
na sumakay ng Air India na bumagsak noong June 12. Nabalitaan niyo yun? Nag-ano pa lang sila, tapos hindi na umangat, pababa na ng pababa, bumangga sa isang gusali, sabog, may nakaligtas na isa. Pero sila hindi pinalad na makaligtas. Yung lalaki, 6 years niyang pinagtrabahuhan, pinaghirapan na ilakad ang bisa ng kanyang pamilya papuntang United Kingdom. Tapos masayang-masaya sila kasi finally magkakasama na sila lahat. Bubuo na ng pangarap na matagal nilang pinlano, 6 years in the making. Tapos, baon-baon ng daming pangarap nila, pagsakay nila ng eroplano, in an instant, minutes pa lamang, ang lahat ng pangarap. Sino tayo para hindi magpasalamat sa iyong hiningang hinihinga ngayon? Pasalamat ka pa, sige palakpakan mo ang Diyos. Pasalamat pa tayo ngayon kasi nagkakaroon ka pa ng pangarap. Sila, ala na. Pasalamat ka ngayon kahit wala ba yung prayer request mo, at least nakakapag-pray ka pa. Pasalamat ka kasi hindi ka kasama sa sumakay doon. Pasalamat ka dahil yung iyong sinasakyang eroplano, sinasakyang tricycle, sinasakyang jeep, sinasakyang kotse, hindi mo alam kung ilang anghel ang nakahawak dyan para ingatan ka. At nangyayari yon dahil ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Kasi sabi mo, yung tricycle na ito, pinapasalamatan ko na kasi darating ang time, magiging kotse ito. At ang sabi ni Lord, okay, iingatan natin yan para maranasan niya pa yung kanyang sinasabi na siya'y magkakaroon ng sasakyan na kotse. Hindi natin yan papahamak sa aksidente kasi nagpapasalamat yan at binibigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Tanong, anong pinagpapasalamat mo sa Diyos ngayon? Hinihintay mo yung malaking milagro? Hindi mo nakikita ang mga ginagawa ng Diyos na maliliit na bagay. Para makuha mo yung malaking milagro mong inaantay. May mga small miracles bago mamarating ang big miracles. Are you physically drained? Are you physically exhausted and tired? Pagod ka na ba sa routine ng buhay mo? Gusto kong sabihin sa iyo, si Lord, lapitan mo lang. Naririto siya ngayon. Sabihin mo lang sa Kanya, papahingahin mo ako, Panginoon. Pagod na ako. Malungkot ako ngayon, Lord. Hoping for a miracle. Wala na daw akong pag-asa, sabi ng doktor. Pinagsarahan na ako lahat ng kumpanya. Ilan na ang na-applyan ko, wala pa rin. Papahinga ako, Panginoon. Sasabihin sa iyo ni Lord, anak, lapit. Noon pong nakita ko po yung nangyari doon sa pamilyang yon. Nung Air India. Biglang nag-flashback sa akin yung isang kanta about gratitude. Sabi ko, ang dami ko palang napapalampas na hindi ko napapasalamatan sa Diyos. Yung iba nagpe-pray na magkaanak, pero ako ang dami kong anak. Hindi ko napansin yun. Yung iba gusto ng promotion. Ako gusto ko ng promotion, pero yung iba gagawin ng lahat para magkatrabaho. Ganda po ng kantang ito. Sabi po nung kanta, all my words fall short
I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. Ganda ng kanta. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Pwede mo magpasalamat tayo kay Lord ngayon? I've got one response. Ano yun? I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. Come on, sing. So I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Ito lang ang meron tayo. Sing! So I ito lang ang meron mo ngayon. Ang iyong hallelujah. It's all that I have. Pagod ka na, ubus ka na, drain ka na, ano ang meron ka? Hallelujah! And I know it's not much, but I'm nothing else. Hindi kailangan ng Diyos ang yaman mo. Ang kailangan niya ang iyong hallelujah. So I throw up my hands. Come on, praise you. May depression ka, may anxiety ka, all you have is a hallelujah. And something can change. A miracle could happen. And I know it's not much, but I've nothing else except for us. Wala ka naman talagang may pagmalaki sa Diyos eh. Kundi ang iyong worship. Kundi ang meron ka lang ngayon. Drain ka na ba? Umus ka na ba? Pagod ka na ba? May hallelujah ka pa. So come on my soul, oh don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, sing. Oh, come on, my soul. No, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, don't you get shy. Oh,
maiilit na ng bangko. Merong maiilit na ng bangko. Ang property mo, kung ano man yan. At alam mong, mas mababa ka pa sa zero, negative. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka pa ubos. Meron ka pang hallelujah. At yung hallelujah na yan, ang iniintay ng iyong Diyos. So I throw up my hands and praise you. Parinig mo kay Lord. And I know it's not much, but I've nothing else before except for a heart. Kung pagod ka na, silently, you are fighting battles na ikaw lang ang may alam. Gusto kong sabihin sa'yo, you came to the right place, lumapit ka sa Diyos, at ngayon, receive the restoration that the Lord has prepared for you. Tanggapin mo ang restoration ng Diyos sa pamilya mo. Restoration ni Lord sa iyong mental health. Restoration ni Lord sa finances mo. Restoration ng Diyos sa iyong relasyon sa mga nasa paligid mo. Because your hallelujah has reached His throne. Lord, I declare that you will produce miracles for them in multiple ways. Because this is you, O God. You are a supernatural miracle working God. You are a supernatural multiplier of the good things in our lives. At mararanasan ito ng JA1 family. I declare and decree this in their lives, and I seal this by the blood of the Lamb. Lord, araw-araw kami gigising at sasabihin namin, Hallelujah. Hallelujah. Because you are all that I have. I give to you my hallelujah. Thank you, Father. Receive our worship. In Jesus' name we pray. Lahat po'y sumigaw ng Amen.